Yon! Welcome back mga Pops! Maniniwala ba kayo pag sinabi ko na kung usapang stats lang ay lamang ang Lakers against sa Denver Nuggets? Para sa mga Lakers fans dyan at fans ni Lebron, habang di pa nagsisimula ang serye nila against sa Denver, ay ito muna ang pagbasihan natin para mabisualize natin kung talagang may palagba ang Lakers sa Nuggets. Drives and feeds corner 3, Russell, bullseye! What a shot! Ang Lakers ay tinapos ang season sa standing na 47-35, pangwalo sa West at pangatlo sa kanilang division na Pacific. Samantalang ang Nuggets naman ay nagtapos sa standing na 57-25, pangalawa sa West at pangalawa din sa kanilang division na Northwest. Based sa standing, di naman hamak na mas lamang ang Denver Nuggets against sa Lakers. At isa pa, kahit masakit pakinggan para sa mga fans ng Lakers, sinweep ng Denver Nuggets ang kanilang regular season head-to-head matchup against sa Los Angeles. Di man lang nanalo no? Over to Murray. Murray dribble drive by everybody and slams it down. And the Nuggets, yes. Kung overall rankings naman per stats as a team ang pag-uusapan, pagkumpara natin ang dalawang teams. Ang Lakers ay nag-average ng 118 points per game at pang-anim sila overall sa NBA. Actually, mataas to mga Pops hindi biro yung pang-anim at 118 points per game. Samantalang ang Denver Nuggets naman ay nakakuha ng average na 114.9 points per game at pang-14th overall sa buong NBA. Ayan mga Lakers fans, lamang ang Lakers pagdating sa points per game average ngayong season. Throughout 82 games yan mga Pops In terms of rebounding naman ay 43.1 lang ang naging average ng Lakers at 18th overall sila sa buong NBA. Napakababa nito Dito natin makikita na wala talagang katulong si Anthony Davis in terms of rebounding at ito ang isa sa weakness ng Lakers. Samantala, ang Denver naman ay may average na 44.4 rebounds per game at pang 7th overall sila sa buong NBA. Kakaunti lang ang diferensya pero still lamang pa rin ang Denver Nuggets in terms of rebounding. Dito naman sa shooting percentage, 49.9 ang average field goal percentage ng Lakers at pang second overall sila sa buong NBA. Biruin nyo mga Pops, napaka-efficient ng Los Angeles Lakers in terms of shooting dahil pangalawa sila overall sa buong NBA. In terms of assist naman ay nag-average sila ng 28.5 assists per game at pang 5th overall sila sa buong NBA. Mataas na pwesto ito mga Pops in terms of assist Ibig sabihin mas maganda ang ikot ng bola sa mga players ng Lakers. Sa kabilang banda naman, ang Denver Nuggets ay may 49.6 field goal percentage, pang 4th overall sa NBA at may 29.5 assists per game. Akala ko lalamang na ang Lakers in terms of these stats pero lamang pa rin pala ang Denver ng slight lang. Ibig sabihin mga Pops, in terms of those stats na napaka-importante para sa isang team, dikdikan ang laban ng Lakers at ng Denver. Ngayong papadating na Game 1 na gaganapin sa April 21, araw ng linggo, malalaman na natin kung sino ang mananaig sa dalawang team. In terms of player leaders naman per team, si LeBron James ang nagli-lead sa Lakers sa points per game sa average na 25.7 at sa rebounds naman ay si Anthony Davis sa average na 12.6. May 8.3 assists per game naman si LeBron James at overall nakakuha si Anthony Davis ng 91 steals at 178 blocks. Sa kabilang dako naman si Jokic ang nanguna para sa Denver Nuggets na may 26.4 points per game, 12.4 rebounds per game at 9 assists per game sa tatlong kategory. Grabe ang all-around skills ni Jokic, pinakyaw niya lahat Maging ang steals ay kanya sa 108 steals total. Samantalang si Peyton Watson naman na nakakuha ng 88 blocks total. Mga Pops, paki-comment dyan sa baba kung sino sa tingin nyo ang mananaig sa Game 1 between ng Lakers at ng Denver. Paki-comment na din kung sino sa tingin nyo ang mananalo sa serye at a-advance sa Western Conference Semifinals. Long pass to Murray, he's away and he puts it down. Over to Murray. Murray dribble drive by everybody and slams it down.